Nalingat na ako sandali pagtingin ko, wala na yung cellphone ko. May pakikita sa iyo ngayon na sing-sing, na sabihin, brilyante ito, oh. Palit na lang tayo doon sa relos mo. Na-snatch yung cellphone ko tsaka yung cap ko. May nagtutok sa akin. Maya-maya, biglang naglabasan ng baril, kusilyo yung mga yun. Yung 1999, na-carnap yung sasakyan ko. Someone stole my side mirrors. Twice. Tawag mo sa bahay mo, tapos sasabihin, ganito, na-aksidente yung mami mo, tsaka yung daddy mo. Suot ko yung necklace na bigay ng first boyfriend ko. Nabot sa akin dito. Hindi ako nakakain ng mga isang araw kasi iyak lang ako ng iyak sa jeep. Basta ang sinabi sa telepono na na-aksidente raw yung wife ko, na hindi raw makasalita dahil nabasag daw lahat ng ngipin. They all have one thing in common. Lahat sila biktima ng mga krimen sa kalsada. Kayo rin ba? Simulan na natin ang paglilista ng pinaka-laganap na street crimes. Chika, ako po si Pia Guanyo at sama-sama na naman tayo sa isang uma-at-ikabong oras ng paglilista dito sa Ang Pinaka. Kung street crimes ang pag-uusapan, sigurado ako bawat isa sa atin may maishishare na karanasan. Whether we like it or not, at least once in our lives, naging biktima rin tayo ng mga perwisyong street crimes na yan. Kaya bago tayo mabiktima uli, mabuting ilista na natin ang mga krimen na yan. Imbestigahang mabuti ang modus operandi at alamin ang ilang pinaka-tips kung paano ito maiiwasan. Siyempre, humingi kami ng tulong sa ating guest panelistas. Sino-sino sila? Here they are. Mike Enriquez, anchorman ng 24 Oras at host ng Investigador. Anchorman din ng Saksi sa Double B, sa Super Radio DCWB. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon yan. Rain or shine, kahit saan pwede magtransaksyon sa droga. Oscar Oida, senior correspondent for news. Meron nga yung mga tinatawag nilang skilled way of snatching, yung mga hindi napapansin. At meron din naman yung talagang lakasan ng loob, garapalan, o yung tinatawag nilang kapalan na talaga ng mukha. Carlo Lorenzo. Right now, ako yung beat reporter sa Camp Crame. Camp Crame is the national headquarters of the PNP. So lahat ng major na nangyayari sa pulisya, dito dumadaan. Meron talagang mga sindikato, i-assign nila, ito magbubukas ng kotse, ito kukuha, ito tatakbo. Tapos i-collect yung items, babayaran sila. Iris Cruz, before nag-cover ako ng crime, I was doing crime beat for almost 2 years. Sobrang mga bata pa sila, pero they engage in violent activities na nakikipag-away, nakikipagrambulan. Police Senior Superintendent Agremero June Cruz, the Chief Public Information Office of the National Capital Region, and at the same time, the Police Community Relations Officer of the same office. Bumaba po ng at least mga 12% ang ating estadistika sa street crime as compared this year with last year. Sa line of work ng ating astig na panelistas, lagi silang laman ng kalsada. Kaya naman kayang-kaya nilang makipag face-to-face at eye-to-eye sa bawat entry sa ating listahan. Bukod sa kuro-kuro ng ating panelistas, basihan din natin sa paglilista ang nationwide street crime statistics ng Philippine National Police Public Information Office o PNP-PIO noong nakaraang taon. Nakalahad dito ang bilang ng kasong naitala sa bawat street crime, pero base lang ito syempre sa reported cases. Sa unang tingin, tila kakaunti nga ang mga kaso dahil ayon na rin sa isang ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia noong October 2005, 8 sa bawat 10 nagsabing naging biktima ng street crimes noong nagdaang taon ay hindi nagsumbong o nag-report sa proper authorities. Ang unang krimen sa listahan ng ating mga panelista at number 15, ang ipit kotse robbery. Ayon sa listahan ng PNP-PIO, may naitalang 57 cases na ipit kotse robbery noong 2005. At ang kagulat-gulat, karamihan dito ay naganap sa Region 7 o Central Visayas at hindi sa Metro Manila. Sa pagkakaalam ko sa ipit kotse, maandar ka o kaya biglang may manghaharang sa'yo, magkakat sa'yo, tapos yung pala bababa,
hold upin ka na pala. Minsan naman yung ipit kotse, paparahin ka. Sasabihin sa'yo, flat. Kunwari flat yung gulong mo. Pagbaba mo, hold up ka na pala. Hubungin ka sa likod. Siyempre, papara ka, lalabas ka, titignan yung nabunggo. O paglabas mo, ayun na, tututukan ka na. Kadalasan yan, hindi lang isa, meron pa nakabunto sa likod yan. Kaya kung gustuin mo umatras, hindi ka makakatras. Baka may mga mahabang baril pa yan, para talagang hindi ka na makaporma. Kung hindi kukunin yung kotse mo, may kukunin something valuable sa loob ng kotse mo. Or kung hindi man, malala, baka kidnapping pa ang pake. Misnomer po ang ipit kotse. Ito po ay ipit taxi. Yung po pag nakasakay kayo sa taxi at umupo kayo sa likod, mamaya-maya po idadaan ng taxi driver dahil ito po ay kasangkot sa isang lugar na kung saan dalawang tao ang sasakay sa kanan at saka sa kaliwa. Papasok sila sa pinto at ipitin kayo sa gitna at kayo ay hold upin. Kung babae po ay namimiligro kung kayo pa po ay mapagsamantalahan. Mukhang may sistema talaga ang gumagawa nito. At syempre, una sa lahat, dapat may kotseng ipang-iipit sa biktima. May mga sindikato kayang involved sa mga ito? Normally kasi kung organized, may sindikato yan. Kung maayos yung pagkakagawa, mabilis, may sindikato yan. Merong leader, syempre, ito yung may pera, may connection, uutusan yung mga galamay. Itong mga galamay, mambibiktima. Maaring ito ay hindi naman sindikato. Ito ay composed of several persons. Kung tawagin natin ay criminal gang. 3 hanggang 4 na person. Kasabot po ang driver ng taxi. Dahil doon po niya idadahan na kung saan naghihintay yung kanyang mga kasamahan. Hindi ito yung mga tipong ordinary criminals natin sa kalsada. Paano ba makakaiwas na maging biktima ng ipit kotse robbery? Iwasang magmaneho sa madidilim na lugar. Iwasan ding magbiyahe ng mag-isa lalo na kung gabi. Maging mapagmatyag sa mga nangyayari sa paligid. At higit sa lahat, Pagka may nagpapapara sa'yo, kung ano man, huwag ka bababa ng sasakyan. Buksan ng konting-konti lang yung window, tapos tanongin mo ano problema. Pero huwag kang bababa ng sasakyan. Yung barkado at saka kasubay kami ng FX. Tapos, di syempre, nakasay kaming 4 sa pinakalikod. Tapos meron 3 mamang sumakay na 3 sa gitna. Maya-maya, biglang naglabasan ng baril, kutsilyo yung mga yun. Wala kaming laban, di ba? O, so, sige po, sa inyo po yung mga pera namin. Okay, tapos yun, pag alis sila, biglang nung humarurot yung FX. from number 15, let's sweet talk our way to number 14, ang budol-budol swindling. Budol-budol gang ang ibininyag ng mga otoridad sa grupo ng mga swindler na nagkaroon ng sunod-sunod na kaso ng panloloko sa Batangas at Calabarzon area noong 1999. Gumagamit sila ng budol-budol o bundle-bundle ng pekeng pera kapalit ang tunay na salapi ng biktima. Salapi, alahas at maging bars ng ginto ang ipinopronta ng budol-budol at ang pinupuntirya nito ay ang kasakiman ng mga tao. May dadating sa'yo, mukhang mayamang babae, may dalang bag, tapos kunwari wala siyang barya dahil puro buo yung mga pera niya. Papakita niya sa'yo, malaki yung laman ng pera niya. Dahil ang kapal, yung pala dyaryo na yung laman sa loob nun, kailangan ko mga 10,000 pesos, ganyan. Pero marami akong pera, tinan mo. Iiwan ko sa ito, pera minumuna ako ng mga ganyan, ng 10,000 pesos mo. Pag kumagat ka, doon sa gusto niya, kikita ka ng doble, kikita ka ng malaki. So yun ang pinaka pang hikayat nila sa tao. Kunwari, bibentahan ka ng ginto. May emergency lang kami, meron ako ditong ginto worth ganyan-ganyang presyo. Baka pa pwedeng 1 lako muna sa'yo. Tatanggapin mo, maaawa ka, magbibigay ka ng pera, yung pala, peke pala yung ginto na yun. Totoo kaya ang chika na may halo pa itong hipnotismo o pawang sweet talk o dulas ng buladas? Ipapangako hanggang langit, ipapangako ang napakalaking pera or napakaraming ginto. Itong ating mga kababayan na naghahangad ng kagitna ay naibibigay ng buong buo ang kanilang pera sa kanilang bulsa, sa kanilang wallet, even their ATMs nakukuha rin. Noong nakaraang taon, may naiulat na 118 cases ng budol-budol sa PNP. Patunay na makalipas ang 6 na taon, alive and kicking pa rin ang spirit ng panloloko ng grupo. Hay, paano ba natin may iwasang mabola sa budol-budol scam na yan? Kailangan sanayin yung mga naiiwan sa bahay kung paano sumagot ng telepono
at kung paano tumugon sa mga sinasabi sa telepono. Iba yung napapagkatiwalaan, nandun na tayo. Iba yung napapagkatiwalaan, iba yung hindi lang may utak pero yung sanay. Importante, pareho. Dapat may close coordination sila ng kanilang mga amo. Dapat may mga code. Kumbaga, pag emergency, dapat ito yung mga tatawagan natin para i-confirm kung totoo nga o hindi. Tsaka may mga cellphones na naman ngayon eh. Alam naman ng mga kasambahay para i-confirm, tawagan nila yung cellphone ng mga amo nila kung totoo nga yung nire-report nito nga nanluloko. Na-aksidente yung mami mo, tsaka yung daddy mo. Dito sila sa ospital, tapos kailangan nila ng malaking sum ng pera. Magdadali nyo dito sa isang place na to. Pero hindi natuloy kasi lahat ng mahalagang papeles tsaka yung money, lahat nandun sa isang parang vault sa bahay. Basta ang sinabi sa telepono na na-aksidente raw yung wife ko, na hindi raw makasalita dahil nabasag daw lahat ng ngipin. So, kailangan i-meet siya sa ganitong lugar para, para magbigay ng pera pang ospital. Of course, nagpanic siya, pero hindi siya pumayag. Kung buong langit ang pangako ng budol-budol, ang susunod nating entry, pira-pirasong langit lang ang kapalit. Pasok sa 13th spot, ang theft of vehicle parts. Tila small-time crime lang ang ating 13th entry. Ganun pa man, may naitalang 149 cases nito noong 2005, partikular sa Luzon, Central Visayas at Metro Manila. Tinutungkab lamang itong mga side mirror kasi ito po ang paborito nilang kinukuha. Ito po ay napakadaling gawin dahil susungkitin lamang at ay makukuha na. Ang punteriya nila, yung mga pyesa. So ang gagawin nila, nanakawin nila yung sasakyan, tapos ang tawag nga nila ay kakarnihin nila. Kahit saan mo iparada yung kotse mo, pwede kang manakawan. Kahit sa secured area kahit sa mataong lugar. Basta walang bantay, walang nakatingin nagbabantay dun sa mga sasakyan kasi igaganon mo lang yung salamin, tanggal na, pwede mo nang itakbo. Hindi ba mayroong isang kalye sa Quezon City kilalang kilala sa mga pyesa? I parked my car outside my house around 8 in the morning and someone stole my side mirrors. Twice. 2 times, yeah. And I'm looking for them right now. Mula sa GSM o galing sa mga hablot na vehicle parts, punta naman tayo sa bentang-benta sa bangketa. Tapat na suki sa number 12 ang walang kaduda-dudang fake commodities. Noong 2005, may 173 cases of vending fake commodities sa PNP. At di kagulat-gulat na karamihan nito ay naitala sa Metro Manila. Ang haven ng murang-mura at peking-peking pirated DVD, VCD, at kung ano-ano pang fake. Napakamura niya kumpara sa original. Kaya itong mga tao, nainganyo bili ng bili. From DVD to fake toys, to fake watches. Marami, lahat pinipeke na. Pati shampoo yata, pinipeke na ngayon. Fake na t-shirts, meron din pong mga signature jeans and other commodities, rubber shoes, pabango, and so many others. Marami pong napipeke. Dati, big deal kung bumibili ka ng urig at ikaw ay napeke. Ngayon, issue pa nga ba gayong madali namang tukuyin kung alin ang peke? Kung available ito sa bangketa at ang presyo'y murang-mura, aba, magdududa ka pa ba? 80 or 90% ng mga taong bumibili ng peke, alam nila na peke yung binibili nila. So they are willing victims. Ang biktima nga dyan yung pinaka-producer ng original eh. Di ba madalas na nag-ooperate against pirated CDs? Ang nakakalungkot nga kasi kahit na ganong kadalas magkaroon ng operation yung mga otoridad, ganun din kabilis yung reproduction. Kung ikaw naman ay bumili ng isang bagay at ito ay inaakala mong tunay, yung pala ay peke, maaring pumunta lamang sa nearest office ng ating Department of Trade and Industry at mag-lodge ng complaint doon. Buksan na natin ang next slot dahil papasok na ang pang number 11 sa listahan ng pinakalaganap na street crime, ang bukas kotse. Ayon
Ayon sa records ng PNP-PIO, may 273 cases ng bukas kotse noong 2005. Karaniwang nagaganap ang bukas kotse sa mga parking space na walang nagbabantay. Ilang segundo lang ay kayang buksan ang isang sasakyan para kunan ng mahalagang bagay sa loob nito. Bubuksan yung kotse, meron sila mga panungkit. Lahat ng klaseng kotse, alam nila klase ng lock. Isang tingin lang, at kung may alarm, alam nila kung paano puputulin, kung paano itawag sa wika English, i-disable yung alarm. Kadalasan kinukuha dyan yung stereo, car stereo, kasi madali ibenta yan eh. Tsaka yung mga side mirrors. Usually yung mga target naman ng mabukas kotse, yung mga madali nila mai-dispatch kasi hindi nila pwedeng hawakan na matagal yan. Dahil baka ikasabit din nila. Dati, ang akala ng marami, mahihirap na walang pera ang gumagawa ng mga operasyong bukas kotse. Pero ngayon, tila kabaligtaran na yata. Lately, lumalabas na parang kung sino yung mga may kaya, nasa kapangyarihan, yun yung medyo nai-involve. Ito yung mga may connection din sa mga spare parts dealer o kaya kung bukas kotse, siguro yung normal lang na kukuha ng kung anumang gamit sa loob ng kotse, tapos yung pagkakakitaan. Ano bang dapat gawin para maging ligtas ang mga may kotse sa lumalaganap na krimeng ito? Iparada mo yung kotse mo sa maayos na paradahan, may bantay, tapos pwede ka rin gumamit ng mga high-tech na security gadgets, mga alarm, yan, para maiwasan. Pero ngayon, hindi na uso yung bukas kotse. Ang nauuso ngayon, carjacking. Kahit yung may-ari o nagmamaneho ng sasakyan nasa loob pa, naagaw na nila yung sasakyan. Doon sa mismong nagmamaneho. Minsan, tinatangay pa nila, pati yung nakasakay sa mga sasakyan. Kung sa palagay nyo ay nakakasaksi kayo ng bukas kotse operation, ipagbigay alam agad ito sa pulisya o tumawag sa 117. Noong 1999, na-carnap yung sasakyan ko sa Pasig area, sa Ortigas Center. Nag-dinner lang kami after nung movie. After that, paglabas namin, nakita ko pa nga na umaatras yung Cherokee ko hanggang sa Umalagwa ng Ales. Ano ang theme song ng mga mandurukot? I've got one hand in my pocket and the other hand is where? In another person's pocket. Pasok sa bulsa, sa number 10, ang pickpocketing. 436 na bulsa ang naiulat na nadukutan noong 2005, ayon sa statistics ng PNP. Mukhang hindi pa rin nalalaos ang good old-fashioned street crime na ito. As it implies, pickpocketing, yun yung kukuha lang ng kung ano-anong gamit sa bulsa mo. Pagkita mo, wala na, nabawasan na pala. Sa mga mall, sa mga matataong lugar naman ang pinipili niyan. Tapos meron palang kakuntsaba yun sa likod o sa gilid mo, sa tabi mo. Ayun, lalaslasan ka ng bag o nanakawan ka ng wallet. At syempre, ang numero unong biktima, mga estudyante. Dapat lang pag-iingat, dapat kipkipin na mabuti yung bag. Huwag na magsuot ng mga mamahaling kung ano-ano sa katawan. Mga alahas, mga relo, yun ang pinakamabisang proteksyon laban dyan. Kasi kung walang hahablutin sa'yo, kung walang nanakawin sa'yo, walang gagawa nun sa'yo. I was in Rockwell. We had a gig, so I was walking through the crowd. Biglang, when I got to the backstage, wala na phone ko. It was in my pocket. So, kung sa pocket nakukuha pa, what more kung sa bag, diba? So, sumasabit sa number 9 ang susunod na pinakalaganap na street crime, ang estribo robbery. Ayon sa PNP-PIO, may naitalang 491 cases ng estribo robbery noong nakaraang taon. Sa estribo kasi, sa mga bus, meron sila mga estribo. Doon nilalagay yung mga bagahe ng mga bumabiyahe. Ngayon, may mga pagkakataon na biglang magpapapara yung isang pasahero, yung pala, ang pakay talaga nun, pumunta sa estribo, kunin yung bag na kunwari kanya, pero sa ibang mga pasahero pala, nanakaw na yung gamit dun sa estribo ng bus. At tuwing rush hour at siksikan, o kaya traffic sa flyover, nauuso na rin daw ngayon ang holdapan sa loob ng tumatakbong bus. Minsan naman, habang paakyat ng bus ang isang pasahero, may sumasabay sa kanyang pasahero kunwari. Yung pala, hahablutin ito ang bag mo at mala-action star na
natatalon mula sa estribo pag umandar na ang bus. Itataon nila na siksikan and then sisiksikin ka ng isang tao and yung kanyang kasamahan naman ay binubunot ang iyong wallet or dili kaya ay yung cellphone. Suot-suot ko yung necklace na bigay ng first boyfriend ko. Nablot sa akin dito. Hindi ako nakakain ng mga isang araw kasi iyak lang ako ng iyak dun sa jeep. Kung ang estribo robbery pwedeng isagawa ng isang tao, ang susunod na krimen ay kailangan daw ng kasabwat o accomplice. Sa number 8, na biktima ka na ba ng laglag barya? Ayon sa listahan ng PNP, may 631 cases ng laglag barya ang naiulat sa kanilang tanggapan noong 2005. Mahigit 500 dito ang naitala sa Central Visayas Region mula January hanggang September 2005. Style to yung laglag barya gang. Maglalaglag ng barya, so tutulong yung tao. Habang tumutulong yung tao, habang naka-bend over, meron na palang kasamahan yung naglaglag ng barya na kumukuha ng wallet at kung ano-ano pang gamit na nasa bag. Meron silang kasabwat. Sabi nga nila, wala rang totoong magic eh. It's about ano raw yun eh. Tawag dito yung pandadaya ng attention. Ito ay ginagawa sa loob ng pampasaherong bus o kaya ng jeepney. Maglalaglag po ng barya and then your attention will be on the barya na nahulog. Sa bilis ng kanilang mga kamay ay makukuha kagad ng iyong wallet or dili kaya kung hindi ka maingat yung inyong cellphone. Paano makakaiwas sa pambibiktima ng laglag barya gang? Maging alerto sa iyong mga personal na gamit kapag nasa loob ng isang pampublikong sasakyan. Maging alerto sa katabing nakahulog ng barya o personal na gamit. Hayaan na lamang na siya ang pumulot nito kung kaya naman niya itong kunin. Ang susunod na krimen sa ating listahan, talamak na raw sa ating lipunan. Isa raw ito sa mga pangunahing sanhi ng paglala ng kriminalidad. Kaya sa listahan ng mga pinakalaganap na street crimes, number 7 ang drug use o paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Karaniwan ang edad nila mga between 17 hanggang mga mid-20s hanggang early 30s. Walang pinipiling economic class, ika nga. Marami sa kanila nanggagaling siyempre sa mga class CDE. Sa mahihirap na lugar, sa mahihirap na community, doon pa mas laganap yung mga gumagamit ng drugs. Karaniwan sa mga na-encounter ko, ito yung gumagamit sila ng drugs para sa trabaho. Yung mga bumabiyahe, mga driver mula sa mga probinsya, babiyahe ng probinsya, yung dala nila mga goods. So kailangan gising sila, alert, nagsasabu para pang pagising. May ilang karaniwang palatandaan upang makikilala ang isang drug user. Usually, ang gumagamit ng shabu or methamphetamine hydrochloride, siya po ay napakadaldal, medyo mapayat dahil hindi siya nakakakain, malalim ang mga mata dahil hindi natutulog, maitim ang paligid ng mga mata dahil siya po ay nade-dehydrate na dahil hindi po siya kumakain. And usually nauuwi ito sa neurosis, paranoia, and other psychopathic diseases na nasisiraan sila ng ulo. Ang marijuana, mapapansin natin ang mga gumagamit nito ay parang napakapungay ng mata at inaantok. Slurred ang kanilang pagsasalita. Sila po ay kuminsan ay napakatakaw, sila naman kuminsan ay napakahilig, napakaingay, napaka-boisterous para malaman natin kung sila ay positive for drug use, either marijuana or shabu, ay through itong kanilang urine. 914 cases ng illegal drug use ang naiulat sa tanggapan ng PNP noong 2005. Pero tila mas marami pa ang mga kasong hindi na naiuulat o naitatalap, patunay na lamang kung gaano kalaganap ang krimeng ito. Yung mga gumagamit ng illegal drugs, imbes na ma-rehab, kinukulong sila. So andun pa rin yung sa sistema nila yung need for the drug. Kaya hinahanap-hanap, gumagawa ng paraan para makakuha pa rin. I think boils down to kahirapan eh. Kung gaano kahirap yung bansa, tingin ko, ganun din possibility na ganun din kalala yung problema sa drug.
Ayon sa Dangerous Drugs Act, ang sinumang mahuli na gumagamit ng iligal na droga ay kailangang magpa-confine sa isang government rehab center sa loob ng 6 na buwan kung ito ang first offense. Sa ikalawang offense, maaring makulong ang drug user mula 6 hanggang 12 taon. Pagmumultahin din siya ng mula 50,000 hanggang 200,000 pesos. Madalas ka bang mapadaan sa madilim o hindi mataong lugar? Ingat ka lang, baka mabiktima ka ng susunod na krimen. Sa number 6, pasok ang isang uri ng pang-hold up na kung tawagin ay tutok kalawit. O yun yung tututukan ng ganong kutsilyo o kung ano man o barel. Pagkatapos, sabay hold up na. Kukuha na kung ano yung mga gamit na meron ka. Ito po yung aakbayan ka, and then tututukan ka sa tagiliran, and then they will ask for your cellphone, other valuables, including your wallet, at pag naibigay mo na, siguro sisipain ka o sasaktan ka muna bago sila umalis. Alam niyo bang may total of 1,187 cases ng tutok kalawit ang naitala sa tanggapan ng PNP noong 2005? Para hindi mabiktima ng tutok kalawit, iwasan niyo ang mga lugar na ito. Sa mga madidilim na lugar, sa mga alam natin na dinadaanan ng mga tao na mayroong pera, katulad po ng outskirts ng mga shopping centers, and doon po sa mga madidilim na bahagi ng ating mga lansangan, nandoon po naghihintay itong mga kawatan na ito. We are asking the LGUs and of course the MMDA, pati na rin ang mga local chief executives para lagyan po ng ilaw ito pong mga naturang lugar na ito. May nagtutok sa akin, tapos pinapakuha niya yung wallet ko and cellphone, kaso nakita niya wala akong cellphone that time. Mga kachika, alam niyo ba ang kaibahan ng robbery sa theft? Sa robbery, gumagamit ng dahas, pagbabanta o pamumuwersa ang magnanakaw para makuha niya ang isang bagay mula sa kanyang biktima. Samantala, walang dahas, pagbabanta o pamumuwersa sa theft, pero wala ring kaalam-alam ang biktima na nananakawan na pala siya. Pero mapa-robbery o theft pa yan, ang sino mang maaresto, tiyak na makakalaboso. 6 na taong pagkakakulong ang kabayaran ng pagnanakaw. Maari rin itong humantong sa parusang kamatayan kung gumamit ng karahasan o pamumuwersa ang nambiktima. Sa ika-5 pwesto, talagang you'll go crazy pag nabiktima kayo ng salisi. Yung salisi ay kung ikaw ay nalingat, sasalisihan at kukunin ang iyong gamit. At kadalasan nito, para ikaw ay masalisihan, malingat ka, ay merong taong lalapit sa iyo at magbibigay ng kwento, or dili kaya ay magpapatulog sa iyo, or any other excuse para yung iyong attention, yung iyong focus ay mapupunta sa kanya at mawala doon sa iyong mga belongings and valuables. And pagkatapos nun, pag nakuha na yung valuables mo, tsaka kaiiwanan ng tao na yan. Nakapag-iwan ka lang ng gamit o kaya may kausap ka, nasalasihan ka na pala. O kaya meron kang bitbit na mga gamit dyan o kung ano man na madaling makuha. Yung may dadaan lang, pagdaan sa'yo, asa na? Andito lang yung nakapatong, andyan lang, wala na. Nawawala ang gamit na parang na magic. At ang magnanakaw, malasalamangkero ang bilis ng kamay. Pero hindi po biro ang perwisyong hatid ng krimeng ito. Alam niyo bang noong 2005, may 1,241 cases ng salisi ang naiulat sa PNP? Karaniwan yan sa mga matataong lugar, sa mga mall, sa mga kalye na mga lugar tulad ng Divisoria, Cubao, kung saan maraming tao sa University Belt. Mga bus stations, na usually po ang mga nalilingat kaagad ay yung mga nanggaling ng probinsya. Sa mga malls po at kung may nakita pong namamasyal doon na wala po naman masyado sigurong iniintindi, siya po ay lalapitan at hinganyuhin, kukwentuhan until such time na malingat siya at makuha yung kanyang mga gamit. Hay naku! May I repeat na naman ako sa pagpapaalala sa inyo. Lagi po nating ingatan ang mga gamit natin, lalo na pag nasa mataong lugar tayo. Huwag din natin iiwan o ibababa ang mga gamit natin na kung saan-saan.
Moving on from Salisi, punta naman tayo sa pinakakaraniwang uri ng robbery. Sa fourth spot, ang mugging o pang-hold up. Mugging is the ordinary hold-up. Sa labas po ng mga eskwelahan, sa labas po ng mga malls, sa labas po ng mga palengke, medyo 10 oras ng gabi or dili kaya ay magdidilim, nandoon po ang mga hold-uppers. Ito po yung mga hold-uppers, sasabihin nila na hold up kita, tututukan ka ng patalim or dili kaya ng baril, and then kukunin na yung mga gamit. Sa nationwide research ng PNP, may 1,331 reported cases of mugging noong 2005. At alam nyo bang halos kalahati ng mga kaso ng mugging na naiulat mula noong Enero hanggang Setyembre ng 2005 ay mula rin sa Western Visayas region? Nako, mga kachika, ingat ha! Next entry na po tayo. Kung malala na ang paggamit ng droga, malala rin ang pagtutulak nito. Kaya nasa ikatlong pwesto ang drug pushing. Yung mga drug pushers, usually yung mga nag-graduate na from drug using. And nakita nila na itong pagkakalakal ng pinagbabawal na gamot ay lucrative. O usually yung drug user ay drug pusher din on the side. Yung pinaka-common denominator nito mga pusher is yung mga taong gustong kumita the easy way. Yung mga konting hirap, malaki na yung makakabig nila. Sa talaan ng PNP, may 1,484 cases ng drug pushing ang naiulat noong 2005. Pero reported cases lang po ito. At alam nyo ba, ang Central Luzon Region ang nagtala ng pinakamaraming kaso ng drug pushing. Sa ating statistika at pag-aaral, ang karamihan ng mga drugs sa street level, kung tawagin na binebenta, ay nandoon sa mga lugar kung nasaan ang ating mga informal settlers. Doon po madalas. Ano-ano ba ang drugs na bentang-benta sa mga kalsada? Ang pinaka-popular pa rin yung shabu. Siyempre, mabibili to normally sa 100 pesos. Yun yung tinatawag na piso-piso, yung sachet ng shabu. Yun, piso-piso yung bili doon. Pero meron din naman yung mga grupo-grupo kayo, bayad nyo hanggang 20 pesos. Pero kumbaga, hit it. Yun yung bayad naman doon. Tapos may hit na naman yun eh. Meron ding ecstasy. Marami naman iba-ibang klaseng ecstasy at iba-iba ang presyo niyan. Merong mura-mura, siguro mga 5, 6 na raan, baka mas mura pa. Merong 800 piso, merong mas mahal pa ron. Meron na mga bata, very young age, from 5 to 10 na mga ganong kababata, na talagang nagra-rugby na sila. At yung rugby, ang mas nakakalungkot, binebenta sa mga tindahan ng tingi-tingi. Pagka binili nila, diretso singhot na, ginagamit na parang wala nang pakialam yung mga nagbebenta. And considering how young the kids are, talagang nakakalungkot. Ngayon, medyo nauuso na naman ang marijuana. Kasi nga, yung parusa medyo mas mataas para doon sa shabu. Kumbaga parang lumalabas, parang uso-uso eh. Kung medyo hindi mainit, yun yung ibibenta nila. Yung kung saan mainit yung mga pulis, medyo lalaylo muna sila. Kadalasan, ang illegal drugs ay galing sa mga lokal na pabrika o kaya'y inismuggle pa mula sa ibang bansa. From the smugglers, yung mga distributors naman ay magpapahatid nitong mga illegal drugs from one area to another. Pagdating po sa mga distributors ay meron na rin po silang mga contact, a network of street level drug pushers. Sila po ay binibigyan kadalasan din po on consignment, and then sinisingil na lamang ang kanilang kabayaran after a certain period of time. Most of these are kaliwaan kung tawagin. Bibigay mo yung pera sa kanan, tatanggapin mo yung pinagbabawal na gamot sa kaliwa. At meron din pong mga iba na napakaingat. Meron po silang mga iba't ibang paraan. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon yan. Rain or shine, kahit saan pwede magtransaksyon sa droga. Maximum penalty ang ipinapataw na parusa sa drug pusher. Maaari siyang makulong ng 12 hanggang 20 taon at magmulta ng 100,000 hanggang kalahating milyong piso. Ay, naku!
Naku, nakakabagabag na talaga ang problema natin sa drug pushing. Samantala, ang susunod nating entry, nakakaputok naman ang butse. Pasok second spot ang hate nating lahat, snatching. Medyo lately, garapalan na eh, di ba? Yung nakasakay sa jeep, hahablutin, nasuot yung kwintas, hawak-hawak yung bag, hahablutin. Meron naman dyan yung tinatawag na nating riding in tandem, yung dalawa nakasakay sa motorsiklo, isa nagmamaneho, didikitan yung unsuspecting victim sa hablutin yung bag. So, iba't ibang klase yan eh. Meron nga yung mga tinatawag nilang skilled way of snatching, yung mga hindi napapansin. Normally, nagkakaroon ng pasapasahan yan eh. Ipapasa yan sa kasama nila. Ipapasa nung kasama nila sa iba pang kasama. Para sakaling makahuli man o kung ano man, at least walang papakitang ebidensya. O kaya minsan, yung mga alahas naman, yung mga kayang lunukin, nilulunok. Tapos sa pagdumi, tsaka na lang nire-recover. Dati-rati, mga bag, wallet at alahas lang ang madalas na masnatch. Pero ngayon, cellphone na ang pinakapaboritong item ng mga snatcher sa lansangan. 967 cases of cellphone snatching ang naitala ng PNP noong 2005. Pumapangalawa ang bag snatching with 383 cases, jewelry with 343 cases, at purse with 55 cases. For a grand total of 1,748 reported cases nationwide. Habang dumadami ang cellphone, natural, dumadami rin yung mga nang-i-snatch ng cellphone o nai-snatchan ng cellphone. Nanakawan na rin ako before eh. Bagong-bagong unit pa. Yan talagang masakit kasi gano'n silang kabilis mag-operate. Because cellphones are so small, it's so easy to hide them. May mga financier din yan. Financier, tapos ito yung mga galamay na hahanap at magnanakaw ng cellphone, ibibigay dun sa financier, babayaran sila ng this amount, tapos yung financier naman, meron siyang contact naman na nagtitinda ng mga cellphone parts o ng mga cellphone, mga second hand. Yun naman yung bumibili sa kanya ng mga yon. Sa mga ayaw manakawan ng pinakamamahal nilang cellphone, makinig kayo sa aming ginintuang payo. Huwag ka gagamit ng cellphone kung matao yung lugar at hindi ka sigurado. Huwag ka magte-text habang naglalakad sa pampublikong lugar, diba? Kasi ang daling manakaw nun eh. Tsaka, as much as possible, dapat yung cellphone mo nakalagay lang sa bulsa. Kung na-snatch ang cellphone mo, don't panic. Narito ang mga dapat mong gawin. Huwag nyo na ipaglaban yung cellphone nyo ng buhay nyo, ipapalit ninyo, ibigay nyo na lang. Huwag na po tayo mag-attempt na habulin at i-confront itong ating snatcher kasi po baka may dala po itong armas ay mapahamak pa ho tayo. Ang cellphone ay napapalitan. Dapat tandaan mo kung saan mo nilagay yung kit, yung box, yung resibo. Meron doon mga serial numbers, merong sticker code. Keep everything. Yun yung proof of ownership mo. Pumunta ka ngayon sa nearest NTC Action Center para kahit anong SIM ang ipasok doon, hindi na magagamit. Nasa ATM machine ako dyan sa Cubao. Medyo madilim nun eh. So, kasi kailangan tumawag sa kuya ko kung nahulog na ba yung pera sa ATM machine. Siyempre, madilim. So, akala ko yung tao nakakap ng red. Tanda ko pa yung cap red. Akala ko yung tao nakakap ng red. Is, wala lang, sasakay lang ng kotse. Pero, na-snatch yung cellphone ko. Nung pag ganun ko, biglang ginukot yung cellphone ko. Bago ko ibigay ang number 1 sa ating listahan ng mga pinakalaganap na krimen sa kalsada, reviewin muna natin ang numbers 15 to 2. Sa number 15, ingat sa ipit kotse robbery. Budol-budol swindling, akusado sa number 14. Pagnanakaw ng mga parte ng kotse, bistado sa numero 13. Vending of fake commodities, lagot sa number 12. Delikado sa numero 11, ang bukas kotse. Arestado ang pickpocket sa ika-10 pwesto. Hindi lucky ang estribo robbery sa number 9. Bagsak naman sa 8 ang laglag barya. Drug use, talamak na talamak sa number 7. Tutok kalawit, sumabit sa number 6. Ang salisi, huli sa number 5. Mugging o hold up, caught in the act sa ika-4. Drug pushing, kalaboso sa 3rd spot. At ang snatching, sentensyado sa ika-2 pwesto. Alam nyo na ang 14 sa listahan natin, kaya ibibigay ko na sa inyo ang pinakauna para makumpleto na ang 15. Sa number 1, lumalala pero wala pa ring solusyon ang problema sa drug possession. Noong 2005, nakapagtala ang PNP ng 3,430 cases of drug possession. Mahigit 700 sa mga kasong ito ay mula sa Metro Manila. Batay sa Dangerous Drugs Act,
May iba't ibang penalties para sa krimeng ito pero ang maximum penalty para sa sino mang mahuhulihan ng illegal na droga ay life imprisonment na pwedeng maging death sentence at multa na nagkakahalaga ng kalahating milyon hanggang 10 milyong piso. Siguro like in any other country, ganun din yung problema natin pagdating sa drugs. Ang hirap kasi masumpo, lalo na kung madaming mga financier, di ba? Malaki kasi yung kita, maraming hatak, malaki yung impluensya. Kailangan magsimula sa pamilya na dapat maging stricto yung parents, maging concern, maging alam nila yung ginagawa ng mga anak nila. And secondly also, yung strict implementation of, of the law. Ang drugs, matagal na nating problema ito. Siguro may 3 or 4 na dekada na, and patuloy pa rin, nandiyan dyan pa rin, hindi pa natin nakikita ang huli nito. And of course, hindi pa natin nare-realize ang 100% support and cooperation ng ating community. Kanya po hindi natin stamp out altogether itong problema natin sa illegal drugs. Ito po ay malala. Hindi po natin makukwantify kung gaano kalala, pero ito po ay serious problem na talagang pinagtutoonan ng pansin ng ating gobyerno. O ano mga kachika, nabusog ba kayo sa impormasyon? Naku, sana naman po. Dahil hangad namin na mabigyan kayo ng kapangyarihan at kaalaman para na rin sa inyong sariling kaligtasan. O paano? Bye-bye muna. Ako po si Pia Guanyo ang kasama nyo at kachikahan pagdating sa listahan. Sa susunod na linggo, ihanda ulit ang ballpen at papel nyo dahil sabay-sabay tayo ulit na maglilista ng ating mga pinaka